Sagsagan pa rin ang sipon ko at ito medyo iba nga ko pa rin hanggang ngayon. At kailangan lang natin bumuo kahit maikling vlog lamang. Maraming salamat sa matyagang sa kaunti pero matyaga namang nanonood sa mga ginagawa nating video. Maraming salamat. At natutuwa na rin tayo rin na kahit paano na-appreciate yung ating mga ginagawa, yung mga munti nating pananaw na naitatapos na ibabahagi din naman sa inyo. At magandang araw po sa inyo lahat. Sumatin po ang pagpapala para sa araw na pupugay po muli si Makatang Tambay na walang ibang punan kundi mga legit lamang ng buhay. Pa-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Okay. Usapang impeachment ulit tayo. At katulad din si Prenang ba, meron din tayong mga inihandang pananaw na nauukol sa issue ito. Ito yung bakit nga last 2 minutes o last 1 minute saka naman ito pinasa. Pamagitan nga ng fast track na proseso. Hindi na ito pinadaan sa Committee on Justice dyan sa Kamara. Pero bakit nga ba ganito ang nangyari dito? Yung iba nga nagulat. Siyempre tayo. Umaasa tayo na ito nga nabaon na libing. Tapos kung kailan adjourn na sila, sa kanila ito hinarap ng mabilisan. Kaya nga fast track. Upang ipasa na sa Senado. At doon na nga ito litisin. Ito nga kasi ang tumateo na impeachment trial, itong Senado, itong mataas na kapulungan. Pero doon nga tayo, bakit nga ba mabilisan? At kung ganito ang ginawa nila at biglang-bigla, sa halip na ilang buwan na ito'y tinutulugan dahil na rin nga sa mga ibang mga nasasangkot na mga pangyayari. Katulad na ng pagsasabi ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag magsagawa ng impeachment dahil hindi ito nararapat sa mga panahong ito. Sabi nga hindi ito magdudulot ng maganda sa sambayanan. Nakita naman natin na tila ungat hindi naman niya nautusan yung Kongreso. Parang nakinig na rin sa kanyang pakiusap niya. Kaya nga nakita nga natin na rin na bali tinulugan ito ng halos 2 buwan na nagpatumpik-tumpik pa. Diba, 3 impeachment na yung na-file. Tapos tahimik pa rin sila na nila rito magsalita kung ito nga ay susulong o talagang stop na. Ngayon nga, nasurpresa nga tayo nitong nakaraang araw nang biglang-bigla ay nakapasa na ito sa Kongreso at mabilis na ipinasa rin kaagad sa Senado. Sa akin, ang nakikita natin dito, ito ay maaaring resulta. Hindi natin malaman kung gaano ba ito katibay, kung gaano ba ito katapag, kung gaano ba ito kaligit ng impeachment na ito. Dahil napapansin natin na nung una, pagbalik tanaw tayo, hindi ba't sinabi nga niya, Pangulong Bongbong Marcos na huwag magdaos ng impeachment. Parang napansin natin na pinakinggan siya. At idagdag pa na nag-rally yung Iglesia ni Cristo, isang maldambuhalang rally na bilang pagsang-ayon sa gusto niyang yun. Pero itong pangyayaring ito, itinutulan ng kanyang legal counsel noon din ng mga panahon na yun, ng mga pagkatapos ng rally, di ba, January 13 yun. Nung maglabas ang kanyang legal counsel na si Juan Ponce Enrile na sabi nga niya ay labag sa batas yung ginawang yun ng rally ng Iglesia ni Cristo dahil nga ay wala silang karapatan na pigilan ng anumang proseso na pagsasagawa ng impeachment laban sa isang opisyal ng gobyerno. Dito nung siya ma-interview sa Tacloban, nung din ay sinabi niya na yung pahayag na yun ni Enrile, nung kanyang legal counsel, sabi nga niya I'm seriously consider, sabi niya. Ang ibig sabihin, nun lang ding araw na yun, nagbago yung kanyang timpla, nagbago yung ihip ng hangin sa kanyang paniniwala, sa kanyang pag-iisip. Na parang sinasabi niya, mas tama ang sinasabi ng kanyang legal counsel na si Johnny Enrile.
kumpara dun sa ginawang pagpigil o pakikiisa o pagsang-ayon ng Iglesia ni Cristo sa gusto dati ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag magsagawa ng impeachment. At ito alam natin na ito yung isang dahilan o isang faktor. Kaya ngayon agad-agaran nagkaroon kaagad ng fast track na porsiso para nga ito ay impeach at ipinasa na nga sa Senado. Nakita natin na nangyari na. At bilang pagbibigay din nila na talagang kumbaga urgent ito, o sabi nga immediately tinutugon kaagad ng Senado na aksyonan. Ay sa pagpapakita nga na talagang sobra pa dun sa hinihiling na requirements ng batas, yung mga pumirmang mga congressman. Biro mo dati, di ba 106 lang yung kailangan. Nakakuha sila ng mahigit 200 na pirma para ito nga ay madala na kaagad sa Senado at dun litisin. Ang ibig sabihin, sa maikli lamang na panahon, nung una ay sinasabi niya na huwag magsagawa ng impeachment. Ngayon, nung magbago siya ng isip sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Johnny Enrile, ito yung nangyari biglang-bigla. Na nakakuha ng mga ganong kalaki agad na pirma na talagang masasabi mo nga na kinakailangan ng aksyonan pagka ganong karami yung pumabor na mga kongresista. Kaya nangyari nga nito pagdating nga sa Senado, sila yung inaapura. Lalo na si Franz Castro. Hinahamon nga niya yung Senate President na dapat talagang aksyonan na ito. Ikaw man, ikaw yung Senado o ikaw yung mga membro dun. Siyempre, lalong-lalo na itong Senate President. Pagdududahan mo, di ba? At yun ay siyempre naroon sa pahayag niya mismo na ganun yung iniisip niya. Pagkatapos niyo itong tulog-tulugan dyan ng 2 buwan at last minute na nag-adjourn na kayo, bigla niyo ipapasa dito na halos 6 na oras lang yung pinag-usapan dyan sa Kongreso. At ngayon, kami inaapuran yung aksyonan ito. May punto siya dahil ang ibig niyang sabihin, kahit siya sabihin pa natin siya pro-administration, natural, abogado rin ito. Alam naman na pagkapasa-pasa sa kanya dahil challenge siya nung mga nag-file nito aksyon na rin kaagad niya ito bilang isang Senate President, siya nga ang mamumuno nito. O diba? Yung mga kakatuwa sa impeachment na ito na mabilisan ng ginawa. Kung ito nagkaroon muna ng mga pagdinig o yung mga hearing na doon nga nila kinuha yung grounds para magbuo ng isang impeachment cases para sa pangalawang Pangulo. Ang nakikita ko nga dito, yung pagtibay nito man, o pagiging lehitimo at ang pagrupok nito ng impeachment na ito, dahil na rin sa walang katiyak ang mga desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At yung mga pabago-bagong mga pagpapasya at tila walang direksyong tunguhin ng kanyang pag-iisip. Yung nagiging conclusion natin dito dahil sinusubaybayan nga natin siya. Yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga nagiging desisyon bilang isang Pangulo nga natin. At ito yung nagiging resulta. Kaya siguro hindi tayo magtataong ganito ang gawin ng Senado na magpatumpik-tumpik din. Na bagamat sina-challenge nga o pinipirsa ng Kongreso na aksyon na kaagad ito immediately, forthwith. Dahil ito yung ginagawa at isinasagot, ikaw man. Ano ba naman yung Senado? Kahit pa sabihin mo pro-administration siya, siyempre nagsasalang-alang din siya.